Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus CB. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads. Kaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon 4x2 K6 engine, 660cc, 64 horsepower turbo. So ito yung unit natin na pinakamura. So check natin mga kol kung magkano ang inabot sa ating unit at kung ano yung mga sit-up nitong ating unit ngayon. So yung kulay ng ating unit mga kol is color maroon. So Ansal urethane paint po yung gamit natin. So makita natin napakakintab po ng kulay ng ating unit. So ordinary headlight, H4 halogen po yung gamit natin dito. Yung ating signal light, and ito yung ating park light. So T10 po yung gamit nito. Then makita natin dito, ito yung ating fog lamp, original po sa mga DE64W. So yung fog lamp dito is H11 or H8 yung kasya dyan. So meron din tayong steel bumper dito sa harap. So bisa request ng ating customer, Suzuki emblem. Dito fully tinted po yung unit natin. So, luro po yung unit natin ngayon mga kol. So, makita natin dito, flat po yung ating itaas. Yan dito, naka-retractable side mirror and auto-fold po ito mga kol. Meron tayong signal light dito. Then dito, meron tayong 13 inches Japan original na mag wheels. Then, brand new po yung ating gulong. So, 165/65 po yung sukat ng ating gulong mga kol. Then, kinulayan din natin yung ating disc brake na kulay red para mas visible po dito sa labas. Yan. So, makita natin, naka-fully undercoat din yung ating unit. So yun napakintab. So makita din natin mga kol, kompleto po siya sa mga rim visor. Then itong gitna natin is kinulayan natin ng color black para pag titingnan natin dito sa malayuan, parang buong salamin po siya mga kol. Ayan, so meron din tayong top load carrier dito sa itaas bisa request ng ating customer. Then dito naka-brake drum po ito mga kol. Then fully naka-heavy PMS po yan. Na-check na natin yung ating under chassis. Sa coil spring, yan makita natin coil spring po yan. Dito naman sa likuran mga kol, makita natin meron tayong taillight na nakatayo. Basta DE64W, ganito po yung ating taillight. Nakatayo po siya mga kol. Then meron tayong Every Wagon emblem dito. Then yan makita natin meron tayong stickboard na steel dyan. Then nilagyan din natin ang plate holder para hindi mabin yung ating plaka. So dito naman meron tayong dalawang camera. Ito isa dashcam, din yung isa ating stereo. So makita din natin dito mga kol sa likuran meron tayong ladder, premium ladder po yung gamit natin para maganda naman tingnan. Yan dito basta D64W naka ganito po yung ating back glass. Full po yung glass natin sa likuran. So dito naman tayo sa ating likuran. Yan makita natin. Meron din tayong third set dito. So magkabilaan po yan box type. At the same time, pwede natin gawing storage box po yung nilagay natin. So, brand new na po yung matting natin mga kol. Din dito, naka-plastic cover na po yan. Ayan, magkabilaan, plastic cover. Then yung ceiling natin is bago na po yung ceiling natin. Felt po yung gamit natin. Then, meron tayong nilagay na mini fan dyan. Dalawang mini fan. Ayan, dito sa likuran. Then, dyan po sa gitna. So, check naman natin yung upuan natin. So, check natin dito yung ating mga upuan. So, ito yung upuan natin mga kol. Yung upuan natin is naka-captain seat. Makita natin, meron siyang headrest, meron siyang armrest with cup holder. Pwede din natin yan i-bend yung ating armrest para mas malaki po yung espasyo or makaupo po yung tatlong tao. So yung kagandahan sa mga DE64W or Every Wagon ng mga unit is pwede natin i-forward yung ating upuan para mas malaki po yung space sa likuran. Then pwede din natin yan i-recline kung gusto natin na mas komportable po uupo yung ating mga pasahero. Yan So yan yung kagandahan sa mga DE64W
yung mga kol. Kasi kung gusto natin na event, gusto na makapag-relax yung upo, pwede po sa ating mga minivan. So pang VIP concept po yan mga kol, no? So ganun din sa kabilang side. So kita natin, ito yung uluhan pag nakaupo tayo dito. So medyo halos isang dangkal yung clearance dito. Then meron siyang mga passenger handle dito, magkabilaan. So meron din dito. Then power window, bago na din yung cover dito. Yan makita natin. So kita natin sliding. So naka-child lock. Ibig sabihin pag naka-child lock po yung ating sliding door is hindi ma-open dito sa harap or sa loob. Doon na po sa labas ma-open. So safety po yan sa mga bata. So makita din natin dito is naka-brand new na po yung mating natin. You know? So nandyan pa rin yung original. Then nilagyan pa natin ng brand new na mating. So yung kaganan sa mga DE64W compare sa mga DE64B is nakabalot na po na plastic dito. Ayan. So naka-plastic na po yan. Nandito yung ating jack, tie wrench, at saka riser nandito. Yan. So, lipat tayo dito sa harap. Ayan. So, makita natin dito sa ating door pads, main power window switch natin. Ito yung power window sa harap. Then, ito yung sa likuran. So, brand new na din yung cover natin dito. Lahat ng mga D64W natin, lalo na makita natin na old talaga, is nilagyan natin ng bagong cover dito. So, ayan. So, check natin yung mga main power window switch natin. Ayan, ito yung sa harap. Ayan, magkabilaan po yan. So, angat natin. Then, yung auto fold ng ating side mirror, pakita natin. Ito yun, no? So, yung switch. Ayan. Goods. Ayan. Then, recline natin. Lagay natin sa left dito sa switch. Ayan. Then, adjust natin. Ayun. Diba? Taas. Then, baba. Then, sa kabila, lagay natin sa right side. Is lagay natin. Pakita natin. Ayan o. So, goods. So, lahat ng window natin is functional, mga. Ayan. Sa likuran, yun. So, ganda ng view ng ating upuan pag makalingon tayo. Yan po yung captain seat natin sa second row. Then, ito naman sa ating harapan. So, pag upo tayo, ganyan po yung setup natin dito. So, pwede din natin yan if atras, then pwede natin if forward kung gusto natin na mas malapit dito sa ating manibela. So, pakita natin dito sa ating cluster panel. Makita natin dito yung ating oil indicator, battery indicator, then yung ating parking brake indicator. So, kita din natin yung overheat indicator dyan, yung H at saka yung cold start. Then check engine indicator, power steering indicator, din yung ating gas indicator. Ito yung ating sa gas, analog, yung sa empty din sa full na gas. Yan dito naman sa gilid is makita natin yung ating speedometer reading, then yung ating RPM reading. Ito naman yung ating odometer reading. So yung odometer reading natin nito is 149,763. Ayun oh. Yan po yung steering wheel natin. Then makita natin dito meron tayo 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Then dito sa itaas makita natin yung ating dashcam. So Lenovo po yung brand. So yan yung kagandahan sa ating dashcam kasi pwede natin i-adjust. Ito yung sa harap, ito yung sa likuran, then ito naman yung harap, likuran, then pwede natin yung likuran, then ito yung sa harap natin. So yan, makita natin dito yung ating hazard switch, aircon switch, then yung ating blower switch. Dito naman makita natin yung ating overdrive switch. Ayan, goods po yung overdrive switch natin. Then yung kagandahan sa dashboard natin mga kol is back to original po yung ating kulay. So start natin yung makina natin. Yan. So apakan lang natin yung preno. So ito yung ating parking brake pedal, then ito yung ating brake pedal. Dito naman yung ating accelerator pedal. Ayun no. So naka-aircon na. Yun. So glove box natin, goods. Then ito, makita natin. So body color po yan lahat. Ito yung maliit na glove box. Dito naman makita yung ating main natin sa fuse box natin sa ating dashboard. So ganun lang, then balik magkabilaan. So check natin yung makina ng ating unit. So dito makita natin yung makina natin. So yung kagandahan din, meron siyang armrest dito, meron siyang cup holder dito, meron siyang mga extra lagayan dyan. Then meron din dito, ang daming lagayan. So, check natin yung makina natin. So, hindi ko pa to nakita. So, first time ko makita to. No, ito yung makina natin mga kol. Yung makina natin is K6A engine, 660cc, 64 horsepower at 6,500 RPM. Then, meron itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So, ito is naka-timing chain na po ito mga kol. 12 valve EFI po ito mga kol. 3 cylinder and line. All aluminum po yung engine natin. Yung makina natin is naka-turbo na po yan mga kol. So yan o.
Good po yung power ng makina natin mga kol. So kita natin, ito yung ating PCV valve. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Yung ating ignition coil at saka spark plug is nandito sa ilalim. Ito naman yung ating oxygen sensor. So ayan. So lipat tayo sa kabilang side. Ayan no. Ayan, napakaganda. Napakintab po ng kulay natin. Check natin dito. Ayan. Ayan. So ito naman yung ating throttle body. Yung throttle body natin mga kol is semi-electronic. Ito yung ating alternator. Dito tayo mag-check ng engine oil. So goods, bagong change oil natin. Then ito naman yung ating ATF gauge. Ito yung ating air filter housing. Then yung ating main fuse block. Dito makita natin yung ating chassis number. At saka ito naman yung ating gas tank opener. So goods. So yan yung setup sa ating makina. So check naman natin dito sa hood. Yan. Open natin yung hood natin. Ito yung hood opener natin. Yun. So dito makita natin yung ating radiator cap. Then ito naman yung ating windshield washer reservoir. Then dito makita natin yung ating coolant reservoir. Then ito naman yung ating brake fluid reservoir mga kol. Yung presyo ng ating unit mga kol is umabot po siya ng 303,000. Kasama po yung mga upgrade sa accessories. So yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po mga kol and bye-bye. God bless po sa ating lahat.